kanilang kaluluwa at yung kanilang physical na pangangatawan. Yung mga nandoon sa sementeryo, babangon at sasalubong yung kanilang kaluluwa at magkakaisa muli at yung kanilang katawan ay magiging isang glorified body. Katawan na walang pagkasira. Samantalang yung mga sumasampalataya na buhay pa, katulad natin, dumating ang Panginoon at sa kanyang pagbabalik na ito, magkakaroon din tayo ng tinatawag na indicator sa ating mga sarili. Sapagkat pagkatapos marinig yung trumpeta, yung malakas na utos ng arkanghel, babangon yung mga patay, pero tayo mga buhay hindi mauuna sa kanila. Tayo po ay babaguhin din ng Panginoon. Yung katawan na yan na merong mga sira-sira, aayusin ng Panginoon. Gagawin niyang glorified body, katawan na walang pagkasira. At tayo kasama ng mga namatay na sumasampalataya, sasalubong sa papawirin. Sasalubungin tayo ng Panginoon at pagkatapos ihaharap tayo doon sa Ama, magkakaroon ng tinatawag na kasalan, yung wedding ng tinatawag nating kordero ng Diyos. At ang church, tayo po yun, the church is the bride of Christ. In Jesus, siya po ang ating groom. Ang Panginoon ang lalaking ikakasal, ang kanyang papakasalan ay ang iglesia. At kasama ho tayo dyan. And then, yun po ang initial coming na sinasabi. Ang kanyang pagbaba hanggang dyan sa kalahati, magkakaroon ng pagsalubong sa papawirin. Pero meron talagang bodily coming, appearance ng Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Kung saan siya umakyat, doon sa Mount Olives, doon din ho siya bababa. And there will be touchdown. Magkakaroon talaga na pagbaba dito sa ibabaw ng lupa. Ang Panginoon, kasama ang kanyang mga binanal, yung mga saints, nakasakay sa kabayo, babalik at siya maghahari dito sa ibabaw ng mundo. Babaguhin ang mundo na ito. Lilipas yung earth, yung sanlibutan, babaguhin ho yan. Magkakaroon ng tinatawag na new heaven and new earth. At magkakaroon ng tinatawag na millennium. At yung millennium na yon, 1,000 years na ang Panginoon ang maghahari. Yun po ay magaganap at ating inaasahan na sa kanyang muling pagbabalik na ito, ang kanyang iglesia ay nakahanda. Sabihin mo sa katain mo, handa ka ba? Ngayon naman ay ipagpapatuloy natin yung last part ng ating tinatalakay na ito. Ito na yung part 5. 1 Thessalonians chapter 5, verses 12 to 26. Babasahin po natin ang kanyang salita. Sa akin po ang 12, sa inyo ang 13, hanggang umabot po tayo sa dulo. Verse 12 says, "Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you." Open my eyes to guard it up because of their works. Live in peace with each other. And we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive. Encourage the disheartened. Help the weak. Be patient with everyone. Try what is good for each other and for everyone else. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Do not quench the spirit. Do not treat prophecies with contempt, but test them. All who want to what is good, reject every kind of evil. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Brothers and sisters, pray for us. Greet all God's people with a holy kiss. Ang Diyos po ay purihin sa pakabasa at pakarinig ng kanyang mga salita. Bago ka maupo, kamayan mo ang iyong dalawang katabi. Sabihin mo sa kanya, ang Panginoon ay kasama mo. Praise the Lord. Lagi ho nating tatandaan na sa buhay na ito, kasama natin ang Diyos. Amen. Sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas, inuga dahil sa lindol. At sa Matthew 24, kasama ho yun sa mga signs na darating bago dumating ang Panginoon. Magkakaroon ng earthquake, magkakaroon ng digmaan, magkakaroon ng chaos.
Pero isang bagay ang totoo, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, ikaw ay kanyang ililigtas. Somebody say, thank you, Lord. At yung mga tao, kung makikita nyo sa kanilang mga posts, tumatawag sila sa Diyos. Yung nagkaroon ng malakas na pag-uga, tumatawag sila sa Diyos. Mga kapatid, purihin ang Panginoon sapagkat sa atin hindi natin naranasan ang ganoon. Pero maganda na may pangyayaring ganito, may pangyayaring hindi inaasahan, tayo po ay nakatuon sa ating Panginoon. Anumang oras ang kanyang pagbabalik, lagi tayong handa na sa kanya ay sumama. So dito sa chapter 5, ito yung concluding part ng tinatalakay natin sa 1 Thessalonians na nagbibigay sa atin ng mga babala tungkol sa pamumuhay, tungkol sa pagbabalik ng Panginoon, tungkol sa ating plano sa darating na mga panahon. At itong huling mga talata na ito, mga kapatid, isang teksto na nagsisilbing hamon. Ito po ay hamon sa atin, hindi lamang challenge, hindi lamang hamon, kundi reminder sa atin. Ano ang kanyang mga paalala? Na tayo ay huwag lamang maging tagapagtanggap ng biyaya. Say that word, blessing. Na tayo hindi lamang mag-receive ng blessing, kundi tayo maging daluyan ng blessing. Na tayo hindi lamang makinig ng salita ng Panginoon, kundi tayo ang maghayag ng salita ng Panginoon. Na tayo ay hindi lamang tagatanggap, kundi tayo rin ay tagabigay. Magi tayong alulod ng kanyang pagpapala. Hindi lamang sa simbahan, ganun din sa pamayanan. Hindi sapat na tayo magpakaligaya. Masaya ka dahil may pagpapala ka, dahil iningatan ka. Masaya ka dahil hindi ka na saktan o kaya meron kang tinanggap na bago, na tinanggap na galing sa Panginoon. Hindi lamang tayo narito para manalangin at magpasalamat, kundi kailangan din nating mamuhay ayon sa kabanalan. Sapagkat ang sabi sa Hebrews 12:14, yung hindi banal, hindi makakakita sa kagurangnan. In other words, holiness, yung pagiging banal, is essential sa buhay ng isang mananampalataya. Mabuhay ng may kabanalan. Mabuhay na merong patnubay ng Espiritu Santo. Mabuhay tayo na merong malasakit, pagpapahalaga sa ating kapwa. Ano-ano yung mga mahalagang salita na nais nating bigyang pansin sa umagang ito dito sa aklat ng 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 to 26. Tatlong salita nakita ko rito. The first is admonition. Ibig sabihin ko niyan ay ini-encourage ka, hinihikayat ka, inuutusan ka, binibigyan ka ng instruction. Pangalawa, assertion. Ibig sabihin niyan ay ina-assert niya, talagang pinapatunayan niya. And number 3 is the word aspiration. Yung desire, yung gusto, yung inaasahan. The admonition from verse 12 hanggang 22, mga kapatid, napakalinaw ng salita ng Panginoon na bago dumating ang ating Panginoon Jesucristo, ang ini-expect sa atin, ang dinidesire sa atin, ang hinihikayat sa atin, mga kapatid, for us to become respectful. Ano ang sabi dyan? Now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge, say that word, acknowledge, those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. So, i-acknowledge, kilalanin, igalang. Sino? Yung mga tao na nagpapagal, nagmamahal. Mga magulang magsabing amen. Dahil sa inyong pagmamahal, pananalangin para sa inyong mga anak, dapat lang na yung mga anak, kinikilala, nire-recognize po ito. Lahat ng anak magsabing amen. We need to respect our parents. Yung mga nagtuturo sa atin, pwedeng yan ay sa Sunday school, o kaya sa Bible study, o kaya sa ating tahanan, o kaya sa eskwelahan, o sa lahat ng dako na kung saan natututunan ang mga bagay tungkol sa Panginoon. We are taught to become respectful. Nakakalungkot ngayon, maraming mga tao wala ng paggalang. Kahit sa mga kalsada, makikita mo wala ng paggalang. Kahit sa mga tindahan o kaya sa mga lugar na kung saan maraming tao, wala ng paggalang.
Pero ang inaasahan sa atin, ang encouragement sa atin, ang command sa atin ngayon, ang instruction sa atin ngayon, for us to become respectful. Ang sabi diyan, hold them in the highest regard, in love, because of their work, live in peace with each other. So, kilalanin, itaas sila. Dahil sa kanilang pagtuturo, dahil sa kanilang hard work, dahil sa kanilang mga pagpupunyagi para sa atin, kinakailangan igalang po natin ang ating kapwa, ang ating magulang, ang ating mga tagaturo. Sabi nga sa Romans 12, chapter 12, verse 10, magiliw kayo sa isa't isa na may pag-ibig ng kapatiran. Sa paggalang, unahin ninyo ang isa't isa. So, sa madaling salita, ang paggalang sa ating kapwa ay inaasahan ng Panginoon. Inuutusan tayo, hinihikayat tayo. Maging sa Leviticus 19:32 ang sabi diyan, tumindig ka sa pagharap ng matanda. Ipakita ang paggalang sa inyong mga nakatatanda at pinariringalan mo ang Diyos mo. Ako ang Panginoon. Pag inalang mo pala ang iyong nanay at ang iyong tatay, ang Diyos, iginagalang natin. Napaparangalan ang Panginoon kapag tayo ay magalang sa mga nakatatanda sa atin. Kaya sa mga Pilipino, uso yan na pag ginagalang ang kanilang mga matatanda, ay binibigyan sila, kinikilala sila. Ang iba ay sa pagbati, sa pagreregalo, o kaya sa pagmamano sa mga nakatatanda. Kalooban ng Diyos na tayo po ay maging magalang. 1 Peter 2:17 ang sabi, magpakita kayo ng tamang paggalang sa lahat. Mahalin ang kapatiran, matakot sa Diyos. Igalang din ang emperador. Nangangahulugan, mga kapatid, na ang paggalang na ito ay hindi na kasi nakikita noong mga panahong ito. Kaya nga ang sabi dito, magpakita ng tamang paggalang. So, in short, hindi na nakikita. Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, ipakita ang alin? Yung paggalang. Saan? Sa lahat. Hindi lamang sa magulang. Pati sa mga kapatiran. Ipakita natin na tayo ay merong takot sa Panginoon. Galang din natin ang mga nanunungkulan sa atin. Kahit meron silang mga mali, kahit meron silang mga shortcomings sa kanilang desisyon, mga kapatid, huwag nating i-curse ang mga leaders. Mayor, governor, mga congressmen, o kaya mga senador natin, o kaya mga namumuno sa ating bansa. Igalang natin sila. Kung meron ho tayong nakikita sa kanilang mga mali na desisyon na nagawa sa buhay, mga kapatid, ipag-pray natin. Sapagkat ang Diyos, ang sabi ng Biblia, ang Diyos ang naglalagay, ang Diyos din ang nagtatanggal. Huwag kang magsalita ng masama laban sa Kanya. Bakit? Mangyayari sa Kanya yung sinasabi mo. Ngayon sa Facebook, ang daming post, mga pagkutya, mga paninira, mga bagay na sinasabi nilang ansama-sama ng mga nasa nanunungkulan sa atin. Meron tayong nakikita na meron talagang pagkukulang. Pero, hindi tama. Sabi mo sa katayin mo, hindi tama. Na nakikita na mo masama, magsasalita ka rin ng masama. Ang sabi ng banal na kasulatan, daugon mo ang maraot kan marahay. Kaya, kung tayo ay nakakakita ng masama, kapatid, ipanalangin natin yan. Yun ang tamang gawin. Pangalawa, for us to become fruitful. Say that word, fruitful. Ang sabi sa verse 14, we urge you, brothers and sisters, warn those who are idle and disruptive. Bigyan warning. Sino? Yung mga tamad. Yung mga tao walang ginagawa. Bigyan sila ng babala. Yung mga tao na pinagmumula ng disruption, bigyan sila ng babala. Bakit? Gusto ng Panginoon, mga kapatid, tayo ay maging mabunga. Dapat tayo ay maging masipag. Dapat tayo ay gumagawa sapagkat inaasahan ng Panginoon ang kanyang mga anak ay masisipag, mabunga. Be fruitful. Sabi nga sa Proverbs 6:6, go to the ant. You sluggard, consider her ways. Be wise. Without having any chief, overseer, or ruler, she prepares her bread in summer and gathers her food in harvest. Puntahan natin, tingnan natin ang ginagawa ng mga langgam. Wala silang pinuno, walang supervisor, pero sila ay nagtatrabaho ng buong husay. Panahon ng summer, nag-iimbak sila. Panahon ng tag-ulan, mayroon silang
kukunin. Kaya sa Biblia, mga kapatid, binabanggit yan, ang tamad, huwag pakainin. In short, pahalagahan ang pagtatrabaho. Pahalagahan ang pagpapagod. Kaya kung ang anak dahil nagtatrabaho, i-remind. Hugakon dahil nagigibo, i-remind. Bakit? Ito ang sabi sa 2 Thessalonians 3:10. For even when we were with you, we gave you this command. If anyone is not willing to work, let him not eat. Huwag pakainin ang tamad. Nasa Bible po yan. Ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, i-remind pahalagahan ang pagtatrabaho. In fact, sa Biblia, binigyan tayo ng 6 na araw na magtrabaho, 1 araw magpapahinga. Pero minsan naman ang iba, dahil sa kasipagan, pati sa pag-7 na aldaw, piggamit pa sa pagtatrabaho. Sabihin mo sa tayo mo, praise God, nandito ka. Binibigyan tayo ng Panginoon ng 6 days to work and 1 day to rest. Bakit? Alam ng Panginoon ng ating physical na pangatawan, nangihina. Dapat nagpapahinga. Kaya inaalagaan. Huwag mong patayin sa trabaho. Di ba? Sige, overtime para makakuha ng kwarta. Hindi naman masama na magtrabaho. Pero masama ho yung pinapatay ang katawan, magkaroon lang ng pera. So, sabi ng Biblia, mga kapatid, maging tayong mabunga. Be fruitful. Maging masipag. Maging masinop. Maging masigasig. Letter C, for us to become inspiring. Say that word, inspiring. Sabi sa verse 14, encourage the disheartened. Palakasin mo ang loob ng mga nanghihina. Meron ba mga kaibigan na nagko-confess siya, sinasabi niya, ino-open niya yung kanyang problema. At may problema na nga ni, sasabihin siya, yan, kaya, encourage mo. Ipanalangin mo. Huwag mong hayaan na siya ay lalong lumubog. Kaya nga siya nag-open sa'yo dahil naniniwala siya na matutulungan siya. Kung wala kang masasabing mabuti, huwag ka nang magsalita. Pakinggan mo na lang. Yung time na binigay mo, na nakinig ka sa kanyang pagsasabi, paglabas ng kanyang problema sa buhay, sapat na para siya po ay mapalakas. Sabi mo sa katayin mo, tatandaan ko yan. Hebrews 10:24-25. Let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not neglecting to meet together as some are in the habit of doing, but encouraging one another. Nagpapalakasan. Kaya nga meron tayong sharing ng testimony, sharing ng mga talata sa Biblia, sapagkat ito ang purpose nito, palakasin ang ating mga kapatid. Ganon din sa'yo. Pag nanghihina ka, palakasin mo ang iyong loob. Sabi nga ni Haring David, bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Bless the Lord, O my soul. Pagpalain mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. Purihin mo ang Panginoon, o kaluluwa ko. At huwag mong kakalimutan ang mga biyayang binigay niya sa iyo. Bakit? Kailan niya ito sinabi? Sinabi niya ito nung siya'y namumroblema. Nung meron siyang problema sa buhay at down na siya. Mga kapatid, kung ikaw ay nakakaranas ng problema, mabigat na problema sa buhay, alalahanin mo ang mga kabutihang tinanggap mo galing sa Panginoon. Kung ikaw ay nawalan o nalugi, at least, mga kapatid, nakita mo ito, pinakita sa iyo ng Diyos para magkaroon ka ng lesson sa buhay. Kaya sabi dito, be inspiring. Be encourager. Dapat nagpapalakas ng loob ng kapwa, ng kapatid. Hindi yung namumroblema na nga, ibasol mo pa, marayak ka pa ngaya. Mga kapatid, maliho yun. Galatians 6:2 ang sabi, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ by helping others in need. We inspire them through love and action. Sa pamagitan ng iyong inspiration, pagpapalakas sa kanila, na ipapakita natin ang ating pagmamahal sa kanila. Kung meron kang ibibigay, ibigay mo. Namumroblema siya ng pera, bigyan mo siya kung meron ka. Kung wala naman, yung salita, okay na. Kung wala naman masasabing mabuti, yung pakikinig mo lang sa kanyang mga sinabing problema, sapat na sa kanya. Letter D, for us to be helpful. Say that word, helpful. Dapat tayo po ay matulungin. Nakita mo nang kailangan niya ng tulong, tulungan mo siya. Sa verse 14, ang sabi niyan, help the weak. Be patient with everyone.
Tulungan mo yung mga mahihina. At maging pasensyoso tayo sa bawat isa. Minsan, nauubusan tayo ng pasensya. Lalo na sa mga kalsada. Alam mong ikaw yung nasa tama, ikakat ka, pagkatapos galit ka na. Yung iba naman, nasabitan lang ng motor, hinabol yung motor, pagkatapos binungguan sa nakamotor. Mga kapatid, maging mapasensya ho tayo. Help the weak. Maging matulungin tayo sapagkat yan po ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Hebrews 13:16, and do not forget to do good. Huwag kalimutang gumawa ng kabutihan. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos sa buhay mo, bilangin mo, ano bang araw na ito ngayon? Ay, meron ka bang nagawa na kabutihan para sa Kanya? Share with others. For such sacrifices, God is pleased. If you want to please God, share with others. Do good. Maugma baga, biskisa ko yan. Pag nakatabang ka, maugma sa puso. It's better to give than to receive, sabi ng Bible. Masaya sa damdamin kapag ikaw ay nakakatulong sa iba. Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. Yung nagbibigay daw sa mga nangangailangan, nagpapahiram sa Panginoon. Bakit pahiram ang sabi? Sapagkat ang pinahiram mo sa Panginoon, babayaran niya yan. At sa kanyang pagbabalik ng pagpapala sa iyo, mas madami kaysa sa iyong pinakawalan. So try to help poor. Yung mga tao na nangangailangan, magpahiram ka, magbigay ka, tumulong ka. Sapagkat ang Panginoon ang tinutulungan mo niyan. Sabi baga sa Matthew 25, anuman ang iyong ginawa sa mga maliliit na ito, anuman ang iyong pinakita sa mga maralita na ito, sa akin yung ginawa. Sapagkat anong sabi ng Panginoon, yung ginawa mo sa kanila, ginawa mo sa akin. Kaya papapasukin ka ng Panginoon. Philippians 2:4, ang sabi, let each of you look not only to his own interests, but also to the interest of others. Huwag lang yung pansariling kapakanan ang tingnan. Tingnan mo rin yung kapakanan ng iba. Dapat tayo maging matulungin. Letter A, for us to be mindful. Make sure that nobody pays back wrong for wrong, but always strive to do what is good for each other and for everyone else. Huwag mong balikan ang masama ang masama. Dahil mo na nga ning sala siya, dahil mo na nga ning maraot siya, tigibuhan mo pa ning maraot, duha na kamunduhan. Sabi ng Biblia, balusan mo ning karahayan ang karautan. Kung tigmuda ka, ang i-release mo sa iya blessing. Kung ikaw ay ginawa niya ng mali, ipakita mo sa kanya yung pagmamahal ng Diyos, patawarin mo siya. Mag-release ka sa kanya ng kapatawaran. Huwag mong bigyan ng masama yung masama. At ang raot na nga sa iyong desisyon, iutron mo pa sa iya sa laan na kamunduhan. Romans 12:17 ang sabi, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everyone. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So dito makikita mo na talagang sinasabi, inuulit-ulit ng banal na kasulatan, sinasabi sa iyo ng Panginoon, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Huwag kang maghihiganti sapagkat ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Talunin mo ng mabuti ang masama. Kaya kung bigibuhan ka ng maraot, ginapo ka ng gapo, tawan mo siya ng tinapay. Mayo sa garapon. 1 Peter 3:9-10, do not repay evil for evil or insult for insult. On the contrary, repay with a blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. If you want to inherit blessing, gusto mo na tumanggap ng pagpapala, huwag mong gantihan ng masama ang masama. Huwag mong insultuhin yung nag-insulto sa'yo. Huwag mong murahin yung nagmura sa'yo. Ang ibalik mo sa kanya, blessing. And everybody say, why? Because whatever you release, it will return back to you. Kuna-hunaon mo kung ang itig-release mo, pagmumura o kaya pag-insulto rin sa kanya, babalik din yun sa'yo. Siksik, liglig, umaapaw. Sabi sa katayo mo, tandaan mo yan. Proverbs 20:22, do not say, I will repay evil. Wait for the Lord, and He will deliver you.
Huwag ikaw ang gaganti. Ang Panginoon hindi natutulog. Kung ikaw ay inaapi, mga kapatid, ipanalangin mo ang mga aapi. Kung ikaw ay iniinsulto, ipanalangin mo yung ang iinsulto. Bakit? Sapagkat ang Panginoon hindi natutulog. Nakikita niya yan. Ang Panginoon ang magsisettle sa kanya. Siya ang gaganti para sa iyo. And take note, sabihin niyo ano yun? Mas malaki ang kamay ng Diyos sa kamay mo. Mas dakula ang kamot ni Lord sa kamot mo. Kung ika nagwaras ng blessing, sa ditsa ng kamot mo, ang kamot ni Lord dakula na blessing mabot sa iyo. Kung ika pigsampaling o kaya sinaktan, huwag mong gamitin ang iyong kamay para siya ay saktan. Hayaan mo ang Panginoon ang gumawa niyan, sapagkat sa Kanya ang pagaganti. Letter F, for us to become cheerful. Sabihin mo tayo mo, be joyful. Dapat tayo mga kapatid, laging naka-smile. Pastor, may problema ako. Okay lang yan, may problema. Normal yan. Kasi pag may problema, talagang nalulungkot. Pero ito ang matindi. Sabihin nyo ano yun? Yung kaya mong i-reverse ang iyong sitwasyon sa buhay. Kaya mong baliktarin, kaya mong kontrahin yung nangyayari sa buhay mo. Halimbawa, malungkoton ka dahil sa problema, magsaya ka, sabi ng Biblia. Meron kang pagsubok, sabi naman sa James, matuwa ka. Tumalon ka sa tuwa. Anong sabi sa 16? Rejoice always. Say that word, always. Tandaan mo na ang sabi ng Biblia, always. Hindi sometimes. Hindi madalang, hindi kung ilan-ilan lang. Dapat lagi. Ano ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, nakatira na sa'yo yung kagalakan. Dahil ang kagalakan, bunga ng kanyang banal na Espiritu sa Galatians 5. Ang bunga ng banal na Espiritu sa ating buhay, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabutihan, kagandahan ng loob. Ang lahat ng ito, mga kapatid, ang patunay na ikaw ay mature sa pananampalataya. Kung kaya mong ngumiti sa kabila ng problema, isang ibig sabihin yan. Ibig sabihin yan, mature ka sa pananampalataya. Kahit na meron kang hinaharap na mabigat na pagsubok, kaya mong ngumiti at gawin ang nais ng Diyos, kapatid, ibig sabihin yan, nasa sayo ang larawan ng Panginoon. Philippians 4:4, pakibasa. Take note of the words sa Panginoon. You will never do that. You can never do that without the Lord. Kung ikaw lang, sa sarili mo lang, mga kapatid, hindi mo kayang gawin yan. Sapagat ang normal na reaksyon ng tao, pag may problema, pag may nag-api sa kanya, talagang galit siya, puot na puot siya. Pero kapag ikaw ay merong Kristo sa buhay, kahit may problema, kaya mong maging masaya. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Kaya makikita kung ang Panginoon nasa iyo. Makikita kung ikaw ay nasa Panginoon. Paano kapag ikaw ay laging masaya kahit na merong problema? Kahit merong pagsubok, kaya mong harapin na merong peace of mind, merong kapayapaan, merong kagalakan. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Amen. Inulit pa, magalak kayo. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. In other words, talagang ini-emphasize niya. Bakit? Kasi mahirap gawin. Sa Nehemiah chapter 8 verse 10, anong sabi diyan? Do not be grieved. Huwag kayong magulumihanan, huwag kayong malungkot, huwag kayong magmukmok. For the joy of the Lord is your strength. Ang kagalakan ng Panginoon ang iyong kalakasan. Kaya huwag mong payagan na agawin sa iyo ng kaaway ang iyong kagalakan sapagkat ang iyong kagalakan ay kanyang kalakasan. Without the Lord, kung wala ang Panginoon sa ating buhay, hindi natin ito kayang gawin. Pero kung nagagawa mo yan, in spite na meron kang problema, in spite na merong gumagawa sa iyo ng masama, kapatid, ibig sabihin niya, nasa sa iyo talaga ang kagurangan. Ini nga yung tao, inimiski nga abi, naka-smile, dahil niya nga yung karamanin maraon, ulian niya ngayon yung karahayan. Talaga nga ining tao, may Kristo sa iyang daghan. Lagi ko yan naririnig noong mga panahon, mga kapatid, na yung nanay ko ay pinapakita niya ang kabutihan sa kanyang kapwa kahit na siya ay ginawan ng kasalanan. Romans 12:12, ano ang sabi? Be joyful in hope.
patient in affliction, faithful in prayer. Ito, merong gagawin. Prayer. Kinakailangan mo ang panalangin. Kasi minsan, hindi natin kaya. Pero kapag kasama mo ang Panginoon, sa Kanya, walang imposible. Kahit masama, pwede mong baliktarin na maging pagpapala. Ano ang dahilan? Kasi ang dahilan, Proverbs 15:13, ano ang sabi? Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha, ngunit sa kapanglawan ng puso, nababagabag ang diwa. So kapag ikaw ay meron kang happy heart, mga kapatid, yung mukha mo ay sumasaya. Pag nakikita ka ng iyong kapwa na ang iyong mukha ay masaya, naapektuhan sila. It radiates the love of God, the peace of God, the joy of the Holy Spirit in your heart sa ibang mga tao. At kapag ito'y nakikita nila, nabibless din sila. Hindi yung tao ini, pero bisa na ngayon nagka-smile. Hindi yung tao ini daw nga may problema, pero bisa na yung positive. Haputon mo nga, kaulayon mo, ang mga sasabihon niya yung positive. Bakit? Because that is the reflection of Christ in your life. Amen? Pati kung may hilang ka, pero may kang maugma, naararahay ka. Ang taong maugmahon, daw may hilang, mga kapatid, naararahayan dahil ang masayang puso nagpapagaling yan. Letter G, for us to become prayerful. Ano ang Psalm 17, pakibasa? Pray continually. Manalangin lagi. Bakit? Kasi yung iba, hindi nagpipray. Ma-pray nga ni, miski pagkakalingaw pa. Mga kapatid, kinakailangan natin tayo ay nananalangin. Pag may lindol, malakas ang prayer, tumatawag sa Panginoon. Pero kung walang lindol, walang nakakalimutan ang Diyos. Purihin ang Panginoon, kahit walang lindol, you pray. Amen? Kahit walang mga sakuna, walang bagyo, walang mga nangyayari sa ating kapaligiran, nandito ka pa rin. Nananalangin ka pa rin, umaawit ka pa rin, sumasamba ka pa rin sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang Panginoon pinahalagan mo sa buhay nito. Romans 12:12, be joyful in hope, patient in affliction, faithful in prayer. Say that word, faithful. Itong dawa, no dahil ka naghiling sa imo, nagpipray ka. Itong dawa, may naghiling sa imo, ginigibo mo. You are faithful. Ang tao kaya minsan sa tao, gigibo niya kung may nakahiling sa iya. Lalo na kung may mga dakol na mata naghiling sa iya. Ayus-ayusin niya, papakarahyon niyang maray. Pero pag mayo na, no more na. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, faithful ka. Anong ibig sabihin yan? Kahit walang nakatingin, ginagawa mo yung pinapagawa niya sa iyo. Amen? Colossians 4:2, ano sabi? Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. Sa prayer mo, hindi lamang hingi. Hindi lamang panalangin para sa tumanggap sila. Magpasalamat ka rin. Sapagkat sa prayer na yan, mahayag ang iyong patience, ang iyong confidence, ang iyong trust sa Panginoon kapag ikaw ay marunong magpasalamat sa iyong mga panalangin. Philippians 4:6, pakibasa. Be anxious for nothing, with thanksgiving, let your request be made known to God. So, huwag kang mabahala. Huwag kang mag-alala sa mga bagay-bagay. Ang tao kasi, laging nag-aalala. Anong utong ko sa aga? Anong saplaong sa aga? Anong babalunon ko? Kadakol ng worry sa buhay. Ano ang sabi ng Bible? Be anxious for nothing, but in everything by prayer, by supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Kung meron kang mga request, sabihin mo sa Kanya. Sabihin mo sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay hindi natutulog. Alam ng Panginoon kung ano ang iyong pangailangan. Alam din ng Diyos na kapag ikaw ay nagwo-worry, hindi nakakatulong sa iyong pagtulog yan. Anxiety, yung worry sa buhay, hindi nakakatulong. Pag ikaw perming hadit, pag ikaw perming nagwo-worry, igwa ka na ng anxiety, dahil ka na nang iturong. Minsan, dahil ka na nakakakan. Nalilipasan ka na ng pagkakan. Bakit? Kasi ang iniisip mo yung paparating. Ang iniisip mo yung problema. Ang iniisip mo yung mga masasamang pangyayari sa buhay na ito. Wala kang kapayapaan. Kasunod niyan, wala kang kapahingahan. Gusto ng Panginoon, mamahinga ka. Gusto ng Panginoon, may kapayapaan ka. Kaya kung meron kang pangailangan, sabihin mo sa Kanya. Let your request be made known to God.
Kung kailangan mo ng pera o kwarta o allowance sa Lord, pahagad man. Sabihin mo kay Lord. Minsan pingiritan ka kaan, pero ang Panginoon matapat. Sabi ng Bible, let your request be made known to God. Do you have your request? Sabihin mo sa Kanya. Ang Panginoon tapat sa Kanya masalita. So, by prayer, by supplication. Letter H, for us to be thankful. Say that word, grateful. Gusto ng Panginoon mapagpasalamat ka. Kahit may bagyo, kahit may sakuna, kahit may problema, kahit may pagpapala, walang pagkakaiba. Sapagkat ang pagpapasalamat, sabihin nyo ano yon? Refleksyon ng iyong puso, ng iyong relasyon sa Panginoon. He give thanks. Kung ano man ang mga pangyayari sa buhay mo, pasalamatan mo yan. Ano sabi? Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Sabihin sa katayin mo, for you. Kalooban ng Panginoon, maging mapagpasalamat ka sa lahat ng pagkakataon, mabuti man o nakakalungkot ang mga pangyayari, be thankful, magpasalamat ka lagi sa Panginoon. Number 1, buhay ka pa. Number 2, nagising ka pa. Number 3, meron kang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Kahit may problema, may solusyon yan. Kahit meron kang pangailangan, may supply na darating yan. Kaya ang confession mo ngayon, thank you Lord, praise the Lord. Meron kang sakit, thank you Lord sapagkat ikaw ang kagalingan. Wala nang supply, thank you Lord sapagkat you are the source of my resources. Meron kang problema, thank you Lord sapagkat masusolusyonan yan. Meron kang utang, thank you Lord sapagkat mababayaran yan. Yan ang tamang confession ng isang taong sumasampalataya sa Diyos na makapangyarihan. Hindi ka nagpapasalamat dahil merong namatay. Nagpapasalamat ka sapagkat meron kang Diyos na buhay. Amen? Psalms 107 verse 1, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Magpasalamat ka sapagkat ang Diyos ay mabuti. God is good. Amen? Dahil sa kanyang kabutihan, mga kapatid, mararanasan mo ang pagpapalang walang hanggan. Ephesians 5:20, anong sabi? Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ. All things. Saan? Sa Diyos. Giving thanks always. Lagi. Ikaw ay mapagpasalamat. Si Jesus nga, mga kapatid, nung siya ay nangangaral sa napakaraming tao, nakita niya, pauuwiin na yung mga tao. Sabi niya sa mga tao ito, kawawa naman, baka imatayin doon sa daan. Ngayon, nagtanong siya, saan pwedeng bumili ng tinapay? Ibig sabihin, magpo-provide si Lord. Sabi ni Philip, Lord, miski sweldo ng 5 months sa sarong araw kayo ni, dahil kayang ipakakandyan. Pero si Bartolome, ikaw siyang na amigong aking. Pagkatapos dinara, ni Lord, so 5 tinapay sa 2 isda. So ake, nagpresentar, ikaw nga ito, hindi, Lord, dilaon niya sa iyang balon, 5 tinapay, 2 isda. Pagkatapos, anong ginibo ni Lord? Sabi diyan, at nagpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ang mga tinapay, binigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao, hinati-hati rin niya ang 2 isda, pinamahagi rin nila, ang lahat ay nakakain, lahat ay nabusog. Bakit? Si Lord kasi mapagpasalamat. Dawa 500, dawa 5,000 yan. Kayang mag-multiply. Why? Dahil sa kanyang puso na mapagpasalamat. Thanksgiving multiplies. Kung meron kang pangailangan, magpasalamat ka sa Diyos sapagkat ang Panginoon magpo-provide niyan. Ano ang sabi? Nakakain ang lahat, nabusog ang lahat. Kailan? Nung siya ay nagpasalamat sa iba. Ang iba, minsan, ang nakikita yung wala. Ang iba, ang nakikita yung problema. 5,000 man ngaya. Dahil man nga pwede dyan. 2-2 ngaya. Minsan baga tao, reklamador. Tawanan mo, mareklamo, nakulang daan. Bago baga magsabing, thank you, Miss Kilikit, okay na yan. Kapag ikaw ay mapagpasalamat, it multiplies. Pangalawa, mga kapatid, kapag ito ay binigay mo sa kamay ng Panginoon, it multiplies. Kaya yung 5 na tinapay ng bata, binigay niya sa kamay ni Lord, nag-multiply. Kaya, nung umuwi yung bata, may dala siyang 12 basket
na tinapay. Binigay sa bata yon. Yung nakuha na sobra doon sa kinain ng 5,000, 12 bakol na tinapay, itinao sa aki. Bakit? Siya ang may seed. Sa iyahali sa 5. Kaya mga minamahal, kapag tayo ay natuto na magtiwala, naging mapagpasalamat sa Ama, may biyaya sa lahat ng pagkakataon sa buhay na ito. Kaya sabi sa Psalms 104, enter His gate with thanksgiving, His courts with praise. Give thanks to Him. Praise His name. Yon ang pinaka-sikreto. Para tayo ay maingatan, para tayo ay pagpalain, dapat tayo laging nananalangin, nagpapasalamat. Letter I, for us to be watchful. Dapat tayo mapagbantay. Ano ang sabi ng 19? Do not quench the Spirit. Huwag mong patayin ang ningas ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi sa Ephesians 5:18, do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Maging mapagbantay ka na na huwag mong patayin ang ningas ng apoy ng Espiritu sa puso mo, sapagkat yan ang sikreto ng iyong katagumpayan sa lahat ng bagay sa buhay na ito. Huwag kang magpakalasing sa mga inuming nakalalasing. Dapat ang banal na Espiritu ang pumuno sa iyo. Hindi yung wine ang magpuno sa atin na maghahatid sa atin sa kapahamakan. Kundi, ang sabi dito, be filled with the Spirit. Dapat mapagbantay ho tayo. Kung meron kang paniningasin, yung apoy sa paglilingkod. Yung apoy galing sa Panginoon. Huwag mong patayin yan, sapagat yan po ang sa atin nagbibigay ng katagumpayan. Sabi nga sa Timothy 1:6, fan into flame the gift of God. I-maximize mo yung binigay sa'yo ng Panginoon, which is in you through the laying on of my hands. For God did not give us a spirit of fear, but of power, of love, and of self-discipline. Ang binigay sa'yo ng Panginoon, kapangyarihan, espiritu ng pag-ibig, espiritu ng disiplina, at yung mga bagay na ito ang ating pagningasin sa ating mga puso. And pag nagawa mo yan, kapatid, walang makapipigil sa'yo. Tagumpay ng Diyos, makakamtan mo. Letter J, for us to be careful, maging maingat. Ano ang sabi sa 20? Do not treat prophecies with contempt. Yung mga salita na inyong napapakinggan, dapat wag nating ibaba yan. Wag nating ismulin yan. Pahalagahan natin yan. Maging maingat ka sa mga salita. Sa 21, but test them all. Hold on to what is good. Reject every kind of evil. Bantayan mo yung mga salita. Yung prophecy na binigay sa iyo. Yung word na nirelease sa iyo. Sapagkat merong epekto sa buhay na ito. Corinthians 14, B. But that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation. And comfort, he that speaketh in an unknown tongue edifieth himself. But he that prophesieth edifieth the church. Yung nagpo-prophesy, yung naghahayag ng salita ng Panginoon, nagpapalakas sa iba. Huwag mong ibaba, huwag mong idisnodo, sapagkat yan ang mahalaga galing sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi sa Joshua 1:8, this book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. If you want to have success, if you want to become prosperous, you need the Word of God. Ingatan natin ang salita. Ingatan natin yung prophecy na binigay sa iyo ng Panginoon. Sabi nga ng isang kasabihan, live according to God's Word, and you will live in light. Enlightened, light bearer. For God's Word is light. It will never lead you to darkness. Pangalawa, the assertion. Ano yung ini-assert dito? Ano yung sinicertify dito? Ano yung guarantee na binibigay sa atin dato? Sa verse 23, sabi, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. He sanctifies. It is being emphasized na tayo ay sinasanctify ng Panginoon. Kung titingnan ninyo, sa lahat ng sulat ni Apostol Pablo, ang address niya sa simbahan, they are saints. The church is considered saints.
Bakit? Sapagat sila ay sinanctify ng Panginoon. Kaya tingin mo dyan, sa kataid mo yan, galing sa Bible, mga kapatid, ang tingin dyan ng Diyos, saint yan. Holy, binanal, sinanctify ng Panginoon. Kung yan ay sinanctify ng Panginoon, huwag mong iismulin yan, sapagat yan ay kamukha ng Diyos na makapangyarihan. Amen? Hebrews 2, ang sabi, for he who sanctifies and those who are sanctified have all one source. That is why he is not ashamed to call them brothers. Yung nag-sanctify sa atin, ang Panginoon. Yung sinanctify, mga kapatid, isa lang ang source niyan. Ang Panginoon ang source ng lahat ng ito. So John 17:17, ang prayer ni Jesus para sa kataid mo, para sa iyo, sanctify them by the truth. Your word is true. Panginoon, banalin mo sila ng iyong salita. Ang iyong salita ay katotohanan. Kaya mga kapatid, kapag tinanggap mo yung salita, pinamuhay mo yung salita, dahil sa ginawa sa iyo ng Panginoon, kahit ang tingin sa iyo ng sanlibutan, makasalanan ka, pero sa harap ng Diyos, banal ka. Somebody say hallelujah. Kahit ang tingin sa iyo ni Satanas, makasalanan ka dati, pero ang tingin sa iyo ng Diyos, binanal ka. Sino ang gumawa? Si Kristo ang gumawa. Dahil sa kanyang banal na dugo, binigay sa iyo ng Panginoon, inappropriate sa iyo ng Panginoon, ikaw ay sinanctify ng Panginoon. Somebody say, thank you, Lord. Hebrews 10, anong sabi? By which we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Kaya yung pagbanal sa iyo, ginawa kang banal, holy, ginawa kang santo ng Panginoon, it is because of the death of Christ. Saan? Sa krus at Kalbaryo. Ang kabanalan mo ngayon, hindi yung kabanalan mo, kundi yung kabanalan ni Kristo. Nung tinanggap mo ang Panginoon, nung pinaniwalaan mo ang Panginoon, nilagay sa iyo ng Diyos ang kabanalan ng Panginoon. That's why we always say, we are the righteousness of God in Christ Jesus. Sabi mo sa katayin mo, you are righteous. Mga kapatid, He does not only sanctify, He purifies. Nililinis. Nagkakamali, nililinisin ka ng Panginoon if you confess. Sabi sa 23, may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Blameless, walang bahidungis na sa kanyang pagbabalik, sa pagdating ng Panginoon, masusumpungan ka, malinis, binanal, banal. Bakit? Sapagkat ang katawan mo, hinandog mo sa Panginoon. Ang Panginoon ay tinanggap mo sa iyong puso at isipan. 1 John 1:7, pakibasa. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Sino nagpo-purify? Yung blood of Jesus. Kaya kung ikaw ay nagkakamali, pakiramdam mo ang dumi-dumi mo. Marami kang disobedience. Marami kang kapalpakan o kasamaan. You apply, you appropriate the blood of Jesus. Because the power of the blood purifies sino man na tao na nagpakumbaba sa harapan ni Kristo. Purifies us from all sin. Maliit, malaki, malaki-laki, o mortal sin, o great sin, mga kapatid. From all sin, God purifies us by the power of the blood of Jesus. Somebody say, thank you, Jesus. Acts 59, about God purifying hearts by faith, not by works of the law. By faith, say that word faith. Kahit hindi mo nakikita, pinapaniwalaan mo. Ang tawag dyan, pananampalataya. That is faith. Kahit hindi mo nararamdaman, pero pinaniniwalaan mo. Dahil yan ang faith. Garo, pakiramdam ko ngaya, matiyon ako. Pakiramdam ko, kadakol akong pagsuway. Kadakol akong mga disobedience kay Lord. Pakiramdam mo lang yun. Pero ang totoo, kapag tinanggap mo si Kristo, tinanggap mo yung kanyang ginawa na pagliligtas, by faith, mga kapatid, you are pure, you are sanctified. Malinis ka, banal ka. Bakit? Yung kabanalan at kalinisan, hindi galing sa iyo, kundi galing kay Kristo. Somebody say hallelujah. Letter C, He certifies. May seal ito, may warranty. Ano sabi? The one who calls you is faithful and He will do it.
Yung tumawag sa'yo, yung pumili sa'yo ay matapat. At gagawin niya ito. At ginawa na nga ng ating Panginoong Jesucristo. Somebody say, thank you, Lord. 1 Corinthians 1:9, God is faithful, by whom you were called into the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Matapat ang tumawag sa atin. Kaya itong warranty na ito, yung guarantee na ito, the faithfulness of God, yan po ang assurance na na tayo ay banal, na tayo ay matuwid, na tayo ay pinatawad, na tayo ay malinis sa harapan ng Diyos, walang bahid, walang dungis. We are the church, the bride of Christ. Babalikan niya someday sa kanyang pagbabalik nito. Lalagyan ka ng damit na puti. Romans 1:6, you also are among those who are called to belong to Jesus Christ. Tinawag ka. Sinong nagtawag sa iyo? Ang Panginoon. Na na ikaw ay magiging kaisa ng Panginoong Jesucristo. Ang tanong ko sa iyo, willing ka ba? Sabihin mo sa katayin mo, ipakita mo. 2 Timothy 1:9, He has saved us. Niligtas ka. And called us. Tinawag ka with holy calling. Not because of our works, but by His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before time began. Bago pa nagkaroon ng sanlibutan, bago pa nagkaroon ng mga nilalang, ikaw ay tinawag na ng Panginoon, ikaw ay pinili na ng Panginoon, at ikaw ay niligtas ng Panginoon. Somebody say, thank you, Jesus. Palakpakan natin ng malakas ang hari ng mga hari. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Take your seats. He is faithful and just. Tapat siya. God has plans. Ang sabi nga ni Loie, God has plans and purposes for each of our lives. But the beauty is that He does not call us and leave us on our own. Hindi ka tinawag pagkatapos iniwanan ka. Jesus actually lives in us to pull off the amazing things that He has invited us into. Sinamahan ka ng Panginoon. Kaya every time na ikaw naglalakad, natatakot ka, sinasabi ko sa iyo, kasama mo ang Diyos. Natatakot ka sa dilim, natatakot ka sa mga bagay na yung pwedeng kaharapin, sinasabi ko sa iyo, kasama natin ang Diyos. At dahil dyan, mga kapatid, meron kang katiyakan, meron kang pag-asa, lahat ng bagay mapagtatagumpayan. Number 3 and last, aspiration. The desire. Ano ba yung desire ni Apostol Pablo para sa mga taga-Thessalonians? Number 1, for us to intercede. Say that word, intercession. Yung nananalangin ka para sa iba. Alam mo na meron mga pinsan ka sa Metro Manila, meron ka mga kamag-anak sa Visayas, sa Cebu, o kaya sa Davao, meron ka mga kapatid na nandoon sa Isabela, o kaya doon sa Zambales. You intercede for them. Nananalangin ka para kanino? Para doon sa mga tao na biktima. Pasalamat sa Diyos, purihin ang Panginoon, hindi ka tinamaan. Pero meron ka mga kapatid na nandoon, kapinsanan, kakilala, kaibigan, kapwa Pilipino. Sabi diyan, verse 25, brothers and sisters, pray for us. Kalooban ng Diyos na nananalangin ka para sa iba. Masaya ang Diyos na marunong kang manalangin para sa kapwa. Sapagkat ito ang kanyang kalooban. 1 Timothy 2, anong sabi? I exhort therefore that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for all kings, and all who are in authority. Kalooban ng Diyos na ikaw ay merong prayer para kanino? Sa lahat ng tao. Sa lahat ng hari, sa lahat ng nanunungkulan, kahit na masama ang kanilang ginagawa. You pray for them. Ang Panginoon naman ang may kapangyarihan upang baguhin ang kanilang mga puso. Ako'y naniniwala nito mga baha, mga kapatid, in-expose, ginawa ng Diyos, pinayagan ng Diyos para ma-expose yung mga korupsyon. At ngayon, lumalabas na, yung mga nagnakaw, isinasauli na. Mga kapatid, buhay ang Diyos, kumikilos. Naniniwala ako, time will come, ang Pilipinas magiging dakila. Sapagat ito ay sa Panginoon. This nation is an apostolic nation. Ibig sabihin, tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, para ano? Para ipadala, mag-send sa labas ng bansa, na na maging mga missionary, na maging tagahayag ng kalooban ng ating Panginoon. Ephesians 6:18, praying always with all prayer
and all supplication in the Spirit, being watchful to this end, with all perseverance and supplication for all the saints. Lahat ng saints, magsabing Amen. You pray for one another. Lagi ko nga sinasabi, kung meron kang nais tanggapin, i-pray mo siya na tanggapin niya ito. Because whatever you release, it will be given to you as well. 2 Thessalonians 3:1, finally, brethren, pray for us that the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Nagiging maganda ang takbo. Naging maayos ang pangangaral. Naging maayos ang mga outreaches kapag tayo po ay natututo mag-pray para sa mga taong dinadala ng Panginoon doon. Lalo na kung nagpapadala ka ng support sa kanila. Financial or pagkain o kaya snacks. Mga kapatid, masaya ang Panginoon kapag tayo marunong na tayo ay mag-share para sa iba. And then, letter B, for us to interact. Say that word, interaction. 26, sabi, greet all God's people with holy kiss. Kaya sa ibang iglesia, uso itong naghaharadukan. Sa tuya, ba sa mga Pilipino, shake hand lang, okay na. It is the will of God for us to interact. Iba mo mga tao, kay snab na maray. Iba man yung tao na masuggon talaga. Pero kung masuggon ang katain mo, ikaw nang kumamay. Kaya pag sinabing magkamayan ang lahat, lahat magkamayan. It is the will of God for us to greet one another. Not only to intercede, but to interact. Ano bang sabi? Philippians 4:21, pakibasa. The brethren who are with thee, Yung greetings na yon, nagpapalakas din yun sa kanila. And it symbolizes connection, fellowship. Gusto ng Diyos yun, na binabati mo ang iyong katabi, ang iyong mga kapatid. Di ba ko itong pakatapos? Exit ka tulos. Ay, makikamay ka, makistorya ka, makiconnect ka, mga kapatid. Kalooban ng Diyos yan. Masaya ang Diyos yan. Kaya, pag sinabing kumamay ka ng 5, kamayan mo ang 5. Pag sinabing batiin mo ang iyong katabi, batiin mo. Because it is the will of God for us to interact. Because that is connection. So, greetings, kahit na hindi mo kakilala, lalo na yung hindi mo kakilala, nakita mo simbahan, batiin mo, nakaka-encourage po yun. Naalala ko nung ako high school, nag-convert po ako, wala pa ako doon sa Protestant Church. Na-convert ako sa Iriga. Pero nung umuwi ako sa Tigaon, kasi naka-attend ako ng camp, gusto ko magsimba doon sa simbahan ng Protestante. Pag duman ko sa simbahan, kay bago sumula tugang ko sa Radin, ako sa pinaka-gurang. Gusto ko magsimba duman. Yaw sila kami doon sa gate, Rivero Domingo. Dahil pa kami nakalaog, tamasugod nga, nasusupog. Ikaduha kong simba, primero na sa gate, nahilin ko sa kaklase ko na doon nagsimba. Sabi ko, pwede mag-iba sa iyo. Pwede nga yan. Inibahan ako, nakalaog na ako sa simbahan. Hanggang kay ito, dawat mayo na siya, sige ko nang attend. Why? Because interaction is very important. Kapag ikaw meron nakita dyan na hindi mo kilala, kamayan mo, makipagkilala ka, kapatid mo kay Kristo, kalooban ng Diyos yan. Hindi nga na sa New Testament, di ba, pangharadukan, biso-biso. Pero sa to, dahil man uso, nagkakaharadok-hadukan dyan sa mga magkoromari sa naman, sa ito mga magka-krolos. Pero yung interaction, that is God's will. Kalooban ng Panginoon yan. Kinakamayan mo, kinukumusta mo, kinikwentuhan mo. Hindi yung pagkatapos, exit ka agad. Batiin mo yung katabi, dahil wala yung bati. Naintindahan kita dahil nahihiya ka. Pero this is the word of God. Let us intercede. Let us interact. 1 Corinthians 16:20, pakibasa. All the brothers here send you greetings. Greet one another with a holy kiss. So dahil mo man siya i-kiss, at least kinamayan mo. Greet one another, sabi sa 1 Peter 5:14, with a kiss of love. Peace to all of you who are in Christ Jesus. Romans 16:16, pakibasa. Greet one another with a holy kiss. Yun, ulit-ulit. Bakit? Sapagkat interaction is God's will. Intercession is God's will. Tayo natin tumayo, palakpakan natin ang Panginoon. Basahin natin ang sinabi ni Rick Warren. Fellowship is a place of grace where mistakes are not rubbed in but rubbed out. Fellowship happens when mercy wins over justice.
Kamayan mo ang iyong mga katabi, sabihin mo sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon.